Pipiliin mo ba ang oso o ang mensahe mo na makakatulong sa tao? Sa content creation ngayon, marami ang trending topics, viral challenges at trending sounds. Maraming creators ang natutukso. Kung hindi ito gagamitin, baka di ako mapansin. Pero may tanong, lahat ba ng trend may value? Point 1. Trend equals exposure, message equals legacy. Trends mabilis magpakita sa audience pero mabilis rin mawala. Message kahit hindi trending, tatatak sa puso ng tao. Ang views dumaan pero ang natutunan, nadama at na-inspire ng tao mananatili. Point 2. Trend alone equals short-term gain. Pwede kang makakuha ng views sa trend. Pero kung wala kang malinaw na message, mamimili lang ng pansamantala na attention ang audience. Viral today, forgotten tomorrow. At kapag gusto mong bumuo ng brand or authority, hindi sapat ang trend lang. Point 3. Message build trust. Kapag consistent ka sa message, alam ng audience kung ano ang aasahan nila sa'yo. Tatanggapin ka bilang credible at authentic. Lalo silang magpa-follow at mag-engage. Sa long term, mas mahalaga ang trust kaysa viral moment. Point 4. Paano pagsamahin ang trend at message? Number 1. Pumili ng trend na may kinalaman sa niche mo. 2. I-adapt sa mensahe mo, huwag lang sundan para uso. 3. Ibigay ang value, tip, motivation, or solution. Pang-4. Panatilihin ang voice at identity mo. Ang magiging resulta, viral content plus meaningful message equals win-win strategy. Point 5. Mindset tip para sa creators. Huwag matakot, huwag sumabay sa trend kung hindi tugma sa mission mo. Huwag rin matakot gumamit ng trend basta may purpose. Tanong sa sarili, makakatulong ba ito sa audience ko? Makakapag-inspire ba ito kahit isang tao? Kung oo, sige post mo. Kung hindi, skip ka na. Huwag kalimutan, ang trends maganda para sa exposure, pero ang message ang nagtatakda kung sino ka bilang creator. Ang views papasok pero impact ang mananatili. Natulungan ba kita? Paki-like, follow and share.